What's up man? Welcome back to another YouTube video. Sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I talk about mainly about masculinity and dating dito sa YouTube channel ko. So ang pinaka-center ng topic dito is all about polarity in which the natural attraction between the masculine and the feminine. So if you want to attract a feminine, loyal, loving, submissive woman, you need to improve your masculinity. So yun, so doon umiikot yung ano ko, yung mga topics ko, core topics ko. Ang topics is all about achieving your best masculine version kasi andun din ako sa journey na yon and sinishare ko dito yung mga experiences ko, yung mga natututunan ko para sabay tayo, para ikaw din. Gusto ko rin makuha mo yung best masculine version mo when it comes to dealing with women, dating and relationship. So yun, sa video na to pag-uusapan natin kung bakit hindi na gumagana ang traditional ligaw. So, kung may balak kang diskartehan na babae, okay? Panoorin mo tong video na tong buo para hindi mo na masayang yung oras, energy, at pera mo. Okay? So, dati, pag-usapan naman na natin, ano ba talaga yung traditional ligaw dati? So, traditional ligaw, kumbaga yun kasi isa sa ano natin isa sa cultural something natin. Ginagawa talaga sa culture natin yung panliligaw. So, isa yan, kasama yan sa Filipino culture. Kumbaga tayo lang ata yung may ganun or ewan ko. Basta, hindi ko alam kung yung history ng ligaw sa ibang bansa. Pero yun yung kasama siya, kumbaga part siya sa culture natin. So, dati ang ginagawa is magde-demonstrate ang lalaki ng mga skills at ugali that will show that he can provide and protect. Okay? Yun ang main goal ng panliligaw dati, ng traditional ligaw dati. Na ipapakita niya na kaya niyang i-lead yung household na bubuuin niya kasama yung babae. So, traditional ligaw talaga, okay? Yung totoong traditional ligaw is a complete demonstration of strength, leadership, and masculinity. So, ano ba nangyari? Bakit ba parang hindi na effective ngayon yung traditional ligaw? So, as the times goes by, naging twisted yung idea ng traditional ligaw. Now, hindi mo kasalanan to. Okay? Hindi mo kasalanan. For sure, alam ko, siguro ginawa mo na yung mga traditional ligaw tactics. Okay, ginawa mo na yung, alam mo yung bibigay mo lahat sa babae, yung mga harana ka, yung mga ganon, yung those kind of shits na nakikita mo sa social media or sa mga show business, sa mga teleserye. Okay? So, naging twisted yung idea ng traditional na ligaw dahil sa showbiz at sa social media. Okay? They created this false fantasy where men are put on the disadvantage. Kaya hindi na naging effective yung traditional ligaw kasi naging twisted na siya, iniba nila yung goal. Iniba nila yung ano, parang naging fantasy na masyado. Okay, na nakikita mo lang, alam mo naman yung sa social media, lahat na nakikita mo sa social media, sa show business, sa mga teleserye, sa mga movies, all of that are fantasies. So kaya ngayon, naiba yung tingin ngayon sa traditional ligaw. Plus, hindi ka pa nabigyan siguro ng rite of passage. Okay, rite of passage, yun yung tuturuan ka ng masculine model mo, in which yung tatay mo. So, dapat yung tatay yung nagbibigay ng rite of passage sa lahat ng pillars ng masculinity mo. Physical, mental, emotional, spiritual, and relationships. Okay? Kung walang nag-rite of passage sa'yo, walang nagbigay o walang nagturo sa'yo nung bata ka pa o nung teenager ka pa on how to, how to deal with women o how to build a relationship, how to interact with women para makabuo ka ng sexual relationship with her, then most probably, ang titingnan mo is yung nakikita mo sa social media, yung kino-consume mo, yung sa movies, yung sa mga teleseries, sa mga posts sa social media. So, yun yung nagiging ano mo, yun yung nagiging source mo in which mali, 'di ba? Alam mo naman 'yun. Alam mo naman na hindi naging effective sa yung traditional ligaw nung ginawa mo siya. So, yun yung ano, for me yun talaga yung pinaka may kasalanan. Okay, yung social media at saka yung show business and also yung lack of rite of passage o yung pinapasa yung yung knowledge from one man to another man. Okay, kunwari,
Basta yun, nag-gets yun naman siguro yung rite of passage. Yun, siguro pag-usapan natin yun sa mga susunod na videos. So, ito yung dahilan. Okay, ito yung dahilan kung bakit natitake advantage or natitake for granted yung mga lalaki. It's because dun sa fantasy na binuo ng social media tsaka ng show business. Kasi 'di ba sa mga napapanood nyo o sa mga nakikita nyo sa social media na parang nagiging performative yung panliligaw, yung traditional ligaw ngayon na brainwash kasi tayo na maging mabait lang, palagi kang nandyan kapag kailangan niya, ibigay mo lahat ng gusto ng babae, tapos automatically mai in love na siya sa'yo o pipiliin ka na niya bilang sexual partner niya. So instead of demonstrating strength, leadership, and your masculinity, nagiging alipin ka sa paningin ng babae. Okay? Kaya hindi ka sinasagot eh. Kaya hindi ka pinipili ng babae. Kaya palagi ka na-friendzone. Kaya lagi ka nababasted. Kaya lagi kang rejected. It's because hindi ka nakakapag-demonstrate ng strength, leadership, and masculinity mo pag ginagawa mo yung traditional ligaw fantasy na napapanood mo sa social media at sa showbiz. Sa mga teleserye, sa mga movies. So, nagiging alipin ka lang sa paningin ng babae. Hindi ka niya nakikita as someone that can lead her. Okay, again, women want to be led. Okay, feminine women are craving for men who can lead them. Kaya mas pinipili nila yung nakikita nilang leaders, alpha, dominant, winners, kung ano man yung tawag mo dyan. Okay, ang dami ng terms dyan sa dating industry or sa masculinity industry. Basically yun yung mga hinahanap nila. So, alam ko naman siguro na hindi lang ako yung pinapanood mo. So, yun. Basically yun yung mga terms na ginagamit. So, yun yung mga lalaking pinipili nila. So, they desire and lust, okay? They desire and lust over these kinds of men because biologically, they are security-seeking creatures. Yun talaga sila. Ganun sila nakaprogram. Gusto nila ng security. Again, kasi nga, di ba, mas malakas naman talaga tayo sa kanila. And women are dependent creatures. In which kahit naman modern era na ngayon na kaya na maging independent ng babae ngayon, is nagkikrave pa rin sila sa lalaking kaya silang i-lead. Okay? Nagkikrave pa rin sila sa isang dominant na lalaki na kaya nila mag-submit. Kasi kahit gaano pa ka-independent yung babae na yan, okay? Kahit gaano pa ka-independent yung personality ng babae na yan, nagkikrave pa rin sila na maging baby o maging princess sa isang lalaki na kaya silang i-lead. Those independent women are the same women that are saying na gusto ko na lang magpa-baby. Okay, nagiging independent women lang naman sila kasi maraming support na lalaki. Okay, hindi sila makahanap ng lalaki that they can trust with their security. That's why nagiging independent kuno sila. Kaya hindi ako naniniwala sa mga independent na ganyan eh. Kasi again, yun lang naman yung in the end, gusto pa rin nila ng lalaki na dominant, na kaya silang mapasubmit. Okay? So, may ilang independent women naman dyan na matino pa rin. Okay, na kapag na-trigger mo, na-stimulate mo yung right attraction triggers nila or yun nga, nakapag-display ka ng right amount of masculinity, na they will feel safe and comfortable to submit to you. Lalambot yan sa'yo eh. Okay? Siyempre, meron pa rin ilan na toxic na babae na man-hater talaga. Na, alam mo yun, yun yung mga kailangan natin layuan. Okay? So, huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga kababaihan. Basta, don't try to control them. Control what you can control. Alam ko, marami pa dyan mga matitinong babae. Okay? So, they will only submit and spread their legs if they sense that you are rooted sa masculine energy mo. Okay? So, yun, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit ka-independent, gaano pa ka-independent yung personality ng babae na yan. Maybe because of her upbringing sa family niya, kaya siya naging independent, siguro naging breadwinner siya. Pero if naramdaman niya that you can lead her, that you can dominate her, that you can provide safety and security sa kanya, okay, naramdaman niya that, I can submit to this guy, they will automatically submit to you and spread their legs. Okay? That's why they are looking for signs of strength,
dominance, and confidence. At kung ginagawa mo yung traditional, ligaw, fantasy, hindi ka niya pipiliin kasi nagiging weak ka sa paningin niya. Kaya tingnan mo yung ginagawa mo kapag ginagawa yung traditional ligaw. O ito, flowers for you. Sana sagutin mo ko. Gusto mo ng ano, wala kang pera. O ito, utang ka mo sa akin. Naramin mo, ikaw na bahala kung babayaran mo hindi. Parang best foot forward ka palagi para lang makuha yung yes niya. O ito, bigay ka ng bigay. Gusto mo siyang ma-please lagi. Gusto mo makuha agad yung, gusto mo palaging makuha yung validation. Gusto mo makuha lagi yung attention niya. Ginagawa mo siyang mundo mo. So, saan ka ngayon napupunta? Napupunta ka sa alipin. Tinatrato mo siyang queen, pero ikaw, ang trato mo sa sarili mo is alipin. Yung mga ginagawa mo is pang-alipin. Hindi kanya tuloy nakikita as someone that can lead her. Kasi yung actions, yung behaviors mo towards her are approval seeking, neediness. Nagiging weak ka sa paningin niya. Okay? Kaya ka nababasted, kaya ka na-friendzone, kaya hindi ka pinipili ng babae kasi you are framing yourself. Again, yung frame. You are framing yourself bilang alipin and you are not framing yourself as her leader. As someone that can lead her. As someone who is dominant. Alpha. Kung ano man yung terms na gusto nyo sabihin dun. Basta sa akin, strength lang talaga. Strength. You're not framing with your strength. Okay? You're framing yourself sa weakness. Kaya hindi ka nagugustuhan ng babae. So, nakaisip ako ng way kung paano ba gagawin ang ligaw sa modern era ngayon. Yung totoong ligaw ha, yung demonstration, ang goal is demonstration, okay? Demonstration ng strength, leadership, confidence, and basically your masculinity. Okay? Na hindi ka magpapaalipin, hindi ka magkukunwari na mabait lang, na very respectful, very loyal, na ayaw mong magkamali, ayaw mong makita kanya as someone na masama, na bad guy, na palagi ka lang best foot forward, binibigay mo lang na itong gusto para ma-please siya, makuha yung validation niya. Okay? Hindi mo rin naman kailangan gawin yung mga traditional dati na nagsisibak ng kahoy, nangangaso, nangingisda. Alam mo yun, na nakikipag-away, yung pupunta sa war, yung mga ganun. Hindi mo na kailangan gawin yun ngayon. Okay? Ang tawag ko dito is yung attraction inertia. Okay, that's yung attraction inertia. Attraction inertia, basically, yun yung modern ligaw. Okay, for me, nakagawa ko ng method na tinatawag kong attraction inertia in which ma-apply mo sa modern ligaw ngayon. So, this is rooted sa masculine energy mo, meaning you will demonstrate confidence by taking initiative, show your strength by having your own standards and boundaries, and showcasing your leadership by leading the escalation of the whole interaction. Kasi yun yung wala sa traditional legal fantasy. Okay, yan yung na-mask o na-cloud ng social media at ng show business. Okay? Kasi yun naman talaga yung gusto ng babae. They want a man who is confident enough to take action, to be proactive, to be decisive. Again, paano sila magsasubmit sa'yo if hindi ka magli-lead? Okay? So, you want to lead the whole interaction. Lead the whole interaction and observe kung magsasubmit ba siya sa'yo o hindi. Ang gusto natin mga babae is yung feminine. Alam ko yun yung gusto mo. Gusto mo yung babaeng susuportahan ka, yung napaka-loyal sa'yo, yung napaka-supportive sa'yo, napaka-loving at sweet sa'yo. So, if you want that kind of woman in your life, you want to be the leader. I-frame mo yung sarili mo as the leader, as the dominant one, as her king. Okay? Pag ginawa mo yun, hindi mo na kailangan magbigay ng maraming regalo. O i-date siya sa mga mamahaling restaurant or pautangin siya, ihatid sundo siya palagi. Alam mo yung palagi kang available. Ganyan. Kumbaga, your energy and your presence alone is enough para makita ka niya as her potential sexual partner, as her potential mate. Okay, hindi ko na alam kung anong gusto mong relationship. Ikaw na bahala kung anong gusto mong relationship doon. Kung gusto ba ng short term or long term. Pero that's how you attract a feminine woman. Okay, the one that will submit to you. The one that will open her legs for you.
that will openly accept you. Okay? So, ang gagawin mo, ipe-penetrate mo na lang siya. Okay, ikaw bahala kung kung ano yung penetrate para sa'yo. Ayun. So, nung ginawa ko to, nakahanap ako ng loyal, loving, supportive, and submissive na babae. Na susuportahan, yung alam mo yung babae na mas pinapaganda, mas pinapadali, mas pinapasarap yung current lifestyle mo ngayon. Okay? Na tinutulungan ako or mas pinapadali para sa akin or alam mo yung pinapaganda niya yung kingdom mo. Na mas, kumbaga maganda na alone maganda na yung kingdom mo. Kumbaga meron akong self-sustainable world. Ibig sabihin, kaya kong mabuhay mag-isa, kaya kong maging fulfilled mag-isa, kaya kong maging masaya mag-isa. Pero siya dahil nagpapasok ako ng feminine woman, nagpapasok ako ng loyal, loving, supportive na babae, is mas namumultiply niya yung saya. Mas namumultiply niya yung fulfillment. So, yun din yung gusto kong magkaroon kayo. Yung babae na mas pinapaganda, mas pinapadali, at mas pinapasarap yung current lifestyle mo ngayon. Kaya again, I want you to build your own self-sustainable world. Kung napanood mo yung mga previous videos ko, tinuro ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng tinatawag nating self-sustainable world para kapag nagpapasok kayo ng babae, imumultiply niya lang yun. Imumultiply lang niya yung positive trajectory ng buhay mo, yung positive state. Kasi kung negative yung buhay mo ngayon tapos nagpapasok ka ng babae, ano lang niya yun, again, multiplier sila. So, kung negative ka ngayon, magiging times 10 negative, mas magiging miserable lang yung buhay mo. Okay? Because women are not the answer for your sadness. Okay? Ikaw lang yung may alam ng sagot niyan. Okay? Malalaman mo yun. Malalaman mo yung sagot by being proactive, by taking action. Nang hindi ka umaasa sa ibang tao, by having control in your life. So, yun. So, pag nakahanap ka ng babae, okay na, naging maganda yung, meron kang self-sustainable world, may sarili kang kingdom mo, at ikaw yung hari doon, at nagpapasok ka ng babae na aligned sa values mo, na feminine sa'yo, then for sure, ang magiging dynamic nyo is literal na king and queen. In which yun naman talaga yung gusto natin. Ikaw yung king, at siya yung queen. And both sila nagsusuportahan sa isa't isa. Okay? Hindi queen at alipin. Okay, yun yung ayaw natin. Yun yung ayaw nating na dynamic na queen siya tas alipin ka lang lagi. For sure, hindi rin magiging maganda yung relationship nyo. Lalo na kung dominant talaga yung masculine energy mo. Alam ko, pinapanood mo to eh. Kung pinapanood mo to, mas dominant sa yung masculine energy mo kasi gusto mong ma-improve yung sarili mo as a man. Okay? You want to conquer. You want to achieve fulfillment through conquering things. Okay? You want the challenge. So, yun. So, hindi lang ako yung nagpatunay na effective to. If you want to know, to see ang mga testimonials and case studies ng mga, alam mo yung mga sinishare ko dito, then you want to look at my Instagram. So, yung Instagram ko nandyan sa description. So, click nyo yung link, check nyo yung Instagram, follow nyo na din ako doon. And makikita nyo doon sa story highlights ko, andun yung mga resibo or mga case studies, testimonials na mini-message sa akin ng mga lalaki na tinry din yung tinatawag kong attraction inertia or yung modern ligaw. So yon, if ikaw ay interesado dun sa modern ligaw o dun sa attraction inertia, so gumawa ako ng on-demand video program called Attraction Inertia Triggers in which doon diniscuss ko on how to naturally attract women by stimulating their biological attraction triggers unti-unti hanggang sila na mismo yung hindi mapakali na maging kayo. So kung interesado ka doon, you trust me enough, to invest or to buy my paid programs and meron kang extra money to learn more or to deep dive more and to know yung personal system na ginagamit ko and also ng ilang pang mga lalaki, then you can check the link below. Nasa description box lang yan. For sure ako, kung palagi ka nababasted, na-friend zone, na-reject or natutorpe, then makakatulong sa'yo yan. So yun. So hopefully you enjoyed this video. I know marami pa tayong pagdadaanan sa journey natin to be the best masculine version of ourselves. Pero tuloy-tuloy lang tayo. 1% improvement all the time. Kasi for sure, kung na-transform ko yung sarili ko sa pagiging unconfident, insecure, torpe na alipin to a man who is now making his way to be the best masculine version of myself,
na confident and rooted sa masculine core ko, then for sure magagawa mo rin 'yon kasi dati nandiyan lang din naman ako sa posisyon mo. So ngayon sabay-sabay tayo mag-take action, 'yun lang. So again, that's it for this video. Hopefully na-enjoy mo 'tong video na 'to. At kung gusto mo pang mapanood yung iba kong videos, eto, merong suggestion si YouTube dito. Ibig sabihin, ginamit niya dito yung algorithm niya na sa tingin niyang makakatulong sa'yo. So kung gusto mo, kung may extra oras ka pa, panoorin mo 'tong video na 'to. So 'yun, hope to see you again on the next video. Let's go!